nakunan din po ng video yung pamimigay ng ilang sample ballot at mga pulyeto na may kalakip mga pera sa ilang lugar. Ayon sa mga sumbong na natanggap namin, mula 50 piso hanggang 700 piso ang pinamigay. Nakatutok si Teresa Andrada. Makikita sa videong ito ang pamimigay ng mga taga-suporta ng ilang kandidato ng sample ballot sa Surigao del Norte na may kalakip daw na pera. Hanggang 700 pesos ang mula raw sa mga tumatakbong kapitan, hanggang 50 pesos naman ang mula umano sa mga kandidatong konsehal. Sa kuha ng ilang use scooper, may mga polyetos namang nilakipan din daw ng pera at may flyer ding may pakete ng kapit gatas. Nagkalat naman ang mga flyer sa labas ng polling precinct sa Kidapawan kahit bawal mangampanya malapit sa mga presinto. Sa Malolos, Bulacan, nalaman ng isang botante na may bumoto gamit ang kanyang pangalan. Na-question tuloy ang mga Board of Election tellers. Pinaboto naman nila ang totoong botante at idedeklara bilang spoiled ballot ang ginamit ng flying voter. Isang Board of Election Inspector naman ang hawak ngayon ng pulisya matapos umanong ilabas ang ilang balota mula sa polling precinct. Pero ayon sa BEI, ipatatanggal niya ang pagkakastaple ng mga balota. Ayon sa COMELEC, simula kaninang umaga ay ilang insidente ng vote buying na i-report sa kanila. Kung ihahambing sa nagdaang eleksyon, mas maliit ang halaga ng inaalok sa mga botante ngayon dahil mas mababang level ang tinatakbuhan. Pero kung sa lawak naman ang dapat bantayan, di hamak na mas masakit daw sa ulo ngayon. We're talking about 800,000 candidates. Can you imagine? We're talking about 90,000 sa chairman, tsaka almost over 700,000 for the kakawads. So it is expected that there will be more vote buying. We will rely more on our field offices. Meron kami election officer in every municipality. Meron kami provincial election supervisor. So namomonitor namin talaga yan. Muli namang nagbabala ang COMELEC. Ang penalty dito is not only disqualification, but there is also the criminal liability. Election offense ang vote buying. Ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na alarma sa dami ng reklamo ng vote buying. Nagiging creative. Tinan mo yan, candy. Ibabalot sa ganyan. Tamo ito, pagkain. Nalalagay, maghaharap sila dun sa voters assistance there. Load sa cellphone. Alarming that they use their talents, their creativity for violating the law. Ang masakit, tila tinanggap na ng ilang botante na kakambal na ng eleksyon ng pamimili ng boto. Ang nakalulungkot, nangyari ito sa barangay level pa lang. Napakalaki pa naman ang papel ng mga barangay. Kaya di na raw katakataka kung bakit gano'n na lang ang investment ng ilang politiko. Talagang they are preparing the ground. I will not say for massive cheating, but that's what we are looking at, staring us in the eye, no? Na they are preparing the ground to be elected come hell or high water and at whatever cost. Bagay na sinigundahan ng isang political analyst. Preparations pa lang in the sense na nagtatayo ka ng makinarya para sa 2016. Pero yung requirements dito, siyempre, gastahan dapat ng mga politiko ang eleksyon na ito para makuha yung loyalty ng mga taga-barangay. Hindi rin biro ang kapangyarihang hawak ng isang kapitan na siya ring namamahala sa pundo ng barangay. Kaya raw napakahalagang aktibo ang komunidad sa pagbantay sa mga nahahalal na barangay official sa pamamagitan ng pagdalo sa mga barangay assembly. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.